tumugtog ng trumpeta. Noong unang panahon, lumapag ang mga Espanyol sa isla ng Cebu. Sinalubog sila ng isang ritual kung saan binabasbasa ng mga katutubo ang isang baboy. Dalawang matandang babae ang tumugtog ng trumpeta at tumingala sa araw. Sinayawan nila ang nakataling baboy, dinasalan at winisikan ng alak ang puso nito. Matapos sinibak, niluto at kinain ng laman nito. Ang kwentong ito mula sa aklat ni Antonio Pigafetta, isang Italianong scholar at kasamahan ni Ferdinand Magellan sa kanyang ambisyosong ekspedisyon sa mundo. Kung pagbabasehan ang kanyang tala, noon pa man, bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagkain ng baboy. Pero kasabay ng pagsakop ng mga Espanyol sa bansa, dala rin di umano nila ang isang putahing gawa sa baboy na kung tawagin, lechon. Dayo nga ba ang lutuing ito? O noon pa man, bahagi na ito ng ating mga hapag. Ganito ang eksena tuwing may sabong sa Loloma Cockpit sa Quezon City. Halos walang malakaran sa rami ng tao. Isa si Mang Jimmy sa mga nangangasiwa ng Loloma Cockpit. Ang Loloma Cockpit ang isa sa pinakamatandang sabungan sa Pilipinas. Panahon pa ng mga Espanyol, parte na ng kultura ng mga Pilipino ang sabong. Dati dito lang yung sino. Oo. Dito mismo sa looban ng sabungan. Umaga dito. Oo. Ang tinutukoy niya, ang unang lechonero ng Laloma, si Mang Tomas. Asa po rin si Mang Tomas? Okay. 1949, nagtayo ng tindahan si Mang Tomas de los Reyes sa tapat mismo ng Laloma Cockpit. Wala na ang lumang tindahan ni Mang Tomas, pero lumipat lang daw ito ng pwesto. Sa mga anak ni Mang Tomas, dalawa pa ang natitirang lechonero. Bakit po lechon ang naisip niya? Kasi unang magpapapay kami. Itinda kami pa isa-isa yun. Wala yun. 150 lang. Bukod sa lechon, sumikat si Mang Tomas dahil sa kanyang sarsa. Bakit po niya naisipan na kailangan may sarsa ang lechon? Hindi kasi nung araw, di ba meron tayong pagluluto ng ulam na bangot, mito. Yung gano'n. Pero iba naman ang luto kasi ng sarpa ng lechon. May mga atay, biskotso, suka, Mula pa noong 1949, magka-partner na raw talaga ang lechon at sarsa ni Mang Tomas. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila ito sa lechonan. Ito yung original na recipe ni Mang Tomas from 1949. Kakahango lang daw nila. Subukan natin. Medyo matamis po siya, no? Pero ang recipe ng kanilang sarsa, kanila na raw ibinenta. Para saan po nagastos yung pera na pinagbilahan nun? Yung sarsa? sa sakit ng father ko. Kasi sakit ng father ko, katulad sakit ni Marcos. Ano ba yung lupus ba yung Okay. Tuloy-tuloy ang ospital. Wala na nga raw makakaagaw sa legasiya ng ama ni Rudy bilang pundasyon ng kasalukuyang Laloma.
concentrated ang heat wave sa loob. Di ba tama? Kaya ang pagluluto sa kanyang klase ng taas, halos pansinin mo, halos nakalubog ang baboy sa baga. Yan ang baga sa ilalim, wala namang baga. Sir, napansin ko sa inyo, makina gamit, pero tao mano-mano nag-uuli. Noong unang panahon, lumapag ang mga Espanyol sa isla ng Cebu. Sinalubong sila ng isang ritual kung saan binabasbasa ng mga katutubo ang isang baboy. Dalawang matandang babae ang tumugtog ng trumpeta at tumingala sa araw. Sinayawan nila ang nakataling baboy, dinasalan at winisikan ng alak ang puso nito. Matapos sinibat, niluto at kinain ng laman nito. Ang kwentong ito mula sa aklat ni Antonio Pigafetta, isang Italianong skolar at kasamahan ni Ferdinand Magellan sa kanyang ambisyosong ekspedisyon sa mundo. Kung pagbabasehan ang kanyang tala, noon pa man, bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagkain ng baboy. Pero kasabay ng pagsakop ng mga Espanyol sa bansa, dala rin di umano nila ang isang putahing gawa sa baboy na kung tawagin, lechon. Dayo nga ba ang lutuing ito? O noon pa man, bahagi na ito ng ating mga hapag. Wala na tayo. Tatlo. Ayan, dalawa. Wala. Kita mo na? Ganito ang eksena tuwing may sabong sa Laloma Cockpit sa Quezon City. Halos walang malakaran sa rami ng tao. Ay, Sir, map po sa GMA. Isa si Mang Jimmy sa mga nangangasiwa ng Laloma Cockpit. Ang Laloma Cockpit ang isa sa pinakamatandang sabungan sa Pilipinas. Panahon pa ng mga Espanyol, parte na ng kultura ng mga Pilipino ang sabong. Dati dito lang yung litsi mo, mas po. Oo. Dito lang yung Dito mismo sa looban ng sabungan. umaga dito. Kabila yan, nandun. Ang tinutukoy niya, ang unang lechonero ng Laloma, si Mang Tomas. Sabungero rin si Mang Tomas. Okay. Benta nila yan. 1949, nagtayo ng tindahan si Mang Tomas de los Reyes sa tapat mismo ng Laloma Cockpit. Wala na ang lumang tindahan ni Mang Tomas, pero lumipat lang daw ito ng pwesto. Ay, anak ni Mang Tomas ako. Apol. Ayan, ayan anak ni Mang Tomas na nakasando. Si Mang Tomas ay Patay na. patay na. Anak na lang. Anak niya yung Sino po? naputi sa Santo? Sa mga anak ni Mang Tomas, dalawa pa ang natitirang lechonero. Bakit po lechon ang naisip niya? Hindi, una magbababoy kami. Titinda kami pa isa-isang lechon. Magkano na lang ang kalahating lechon? Mga 150 lang. Bukod sa lechon, sumikat si Mang Tomas dahil sa kanyang sarsa. Bakit po niya naisipan na kailangan may sarsa ang lechon? Hindi kasi nung araw, yun, di ba, meron tayong pagkatawag yung pagluluto ng ulam na bangus, miso. Yung gano'n. Pero iba naman ang luto kasi ng sarsa ng lechon. May mga atay, biskotso, suka, toyo. Mula pa noong 1949, magka-partner na raw talaga ang lechon at sarsa ni Mang Tomas. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila ito sa lechonan. Ito yung original na recipe ni Mang Tomas from 1949. Kakahango lang daw nila. Subukan natin. Medyo matamis po siya, no? Pero ang recipe ng kanilang sarsa, kanila na raw ibinenta. Para saan po nagastos yung pera na pinagbilhan nun, nung sarsa? Sa sakit ng father ko. Oo. Kasi ang sakit ng father ko, katulad ng sakit ni Marcos.
Ano ba yung lupus ba yung lupus? Okay, Tawagin. tuloy-tuloy ang ospital. Wala na nga raw makakaagaw sa legasiya ng ama ni Rudy bilang pundasyon ng kasalukuyang La Loma. Ngayon, tabi-tabi ang lechonero rito. Alam mo tayo, meron tayong mind na mamasyal nga tayo sa La Loma. Tingnan nga natin kung anong klase yung bakod ng lechon nila. Paano ba sila nagtitinda ng lechon at ganun karami? Diba kung bakit ba? Minsan, curiosity. Dahil mataas ang demand ng lechon dito, maraming lechonero ang gumagamit na ng makina. Paglalagay ng uling na lang ang mano-mano. Kasi pag ganyang box, concentrated ang heat wave sa loob. Di ba tama? Kaya ang pagluluto sa kanyang klase ng taas. Halos pansinin mo, halos nakalubog ang baboy doon sa baga. Kaya na ang baga sa ilalim, wala namang baga. Sir, napansin ko sa inyo, makina gamit, pero tao mano-mano nag-uuling. Yes. Nung araw, puro pihit tayo, di ba? Kaya lang yung mga bata na nagpipihit Pag nakapihit na, 3, 4, 5, 6, 10. Kumita na, ayaw na, takbuhan na ang makina salpak na lang kami ng salpak diyan, hindi ba? Walang Pinipili raw nila pati kung lalaki o babae ang baboy na gagamitin. Anong pagkaiba sa lasa nun, sir, kung babae at lalaki? Sabi ko nga di ba? Pag ang baboy na lalaki, pag ito ay nasa full grown na at dyan ay ginamit niya na ang sarili niya para sa ibang babae, nagkakaroon ng a little bit of panghi. Oh, sa lasa talaga. Sa lasa. Ang babae naman, pag halimbawa, nanganak na at nabuntis, mararamdaman mo rin sa lasa na medyo quite bland siya ng konti. May timpla rin ang loob ng baboy na paminta, asin, sibuyas at bawang. Pero ang sikreto raw ng La Loma Lechon, nasa sausawan. May kanya-kanyang kustombre ang Pilipino, hindi ba? Gusto ng Tagalog, may sarsa kami. Ang talaga masarap ang sasa, kinakailang ang suka mo. Suka ng sasa. O kaya yung suka na galing sa buko. Kasi kinakailangan niya kulong-kulo. Kasi pag ang sarsa hindi kulong-kulo, yung pinaka-solid pupunta sa ilalim. Ito raw yung distinct sa lechon ng La Loma, yung sausawan nila. Yung mga Tagalog daw kasi, kahit malasa ang pagkain, kailangan palaging may sausawan. Yung baboy kasi, medyo maalat. Ang sausawan naman, medyo matamis. Kaya parang nag-offset siya. So, yung iba dun sa balat niya, parang medyo may nakakabit na laman. Siyempre, isasawsaw pa rin natin dito sa sarsa. Kung ang lechon ay naging kapareha ng kasiyahan sa sabungan sa La Loma, sa isang bayan sa Cebu, ito ang itinuring na comfort food. Isang paalala ng pagkakakilanlan, pag-asa at pagkakaisa sa panahon ng digmaan. Mula nang lumapag ang mga Espanyol noong 1521, tinigilan din ang Cebu ng ilan pang mananakop. Dito sa Talisay naglanding ang mga tropa ni General MacArthur para palayain ang Cebu mula sa mga Hapon. At ang tumulong sa unti-unting pagbangon ng Talisay, ang dagat at ang lechon. Diyan sa Mayaro Beach, doon talaga ang area ng mga lechon. Pag Sunday lang, merong lechon. So talaga rin hong kaya din sumikat yung lechon dahil din doon sa beach talaga? Sa beach. Kasi ito talaga ang weekend destination ng mga tao sa Cebu. Dito kalauna nakilala ang Milas Lechon. Pero hindi ito ang kilala nating lechonero ngayon sa Maynila, kundi ang mas naunang Milas na tubong Cebu. It would be like a mini fiesta
where every Sunday, people from Consolacion, Cebu City would visit us here on every Sunday. So, yung parang nasa market kayo na parang nagtapukan. Pero malaking dagok sa pamilya nang mamatay si Lola Mila noong 2006. Pati ang pangalang Mila's Lechon, hindi nila magamit dahil may iba ng lechonerong gumagamit nito sa Maynila. The turning point was Lola Mila talaga. Because she was the soul and the foundation of Mila's Lechon at that time. When she fell, the business fell at 85% yung nawala. Yung mga suki kinda just stopped coming. We decided to slowly take over the business, but it wasn't fully there. It wasn't fully taken over. Kasi yung mga anak may iba't ibang career, ganun. Ngayon, sinusubukan ng mga anak at apo ni Mila Garces na pasikatin muli ang lechon niya gamit ang ibang pangalan. Bago man ang pangalan, tradisyonal pa rin ang pagluluto nila ng lechon. The amount of heat that goes into the lechon is controlled solely by him. Compared to nakalagay lang sa machine, it's just sitting in a flame, ganon, and just waiting for it to cook, ganon lang. Oo. So parang posibleng hindi pantay-pantay, ganon, yung pagkaluto niya. That's possible. Ever since Lola started the lechon business, it was always using firewood. Firewood has a strong erratic flame, which for us produces strong heat. And for us, in theory, it provides that tenderness. Isa lang ang pamilya Garces sa mga lechonerong nagpapatuloy pa rin sa Talisay. Itong street daw na to, yung P. Burgos, dito raw nagsimula yung mga lechunan. Pero ito, yung Kamumot, isang intersection lang, marami pa rin daw lechunan. Sa unang kanto pa lang, may bahay ng may mga baboy sa bakuran. Ma'am, ito po mga panlechon ba ito? Panglechon po ito? Yung maliliit. Yung maliliit? Negosyo niyo rin ito, ma'am? Gano'ng katagal na kayo naglelechon? Minana lang din ni Jinky ang paglelechon sa nanay niya. Bakit naman po kayo napunta sa lechon? Kasi yung mga pinuno namin, lechon man ang hanap buhay. Sa rami ng tindahan ng lechon sa Talisay, kapansin-pansing puro babae ang may-ari nito. Hardworking man ko ng babae. Hardworking yung babae? Dito uso kasi babae ang nag-ano ng pamilya. Talaga ba? Hanggang ngayon? Oo. Pero dati, nung 70s, 80s, anong itsura dito kapag linggo ba? Linggo lang? Puno lahat. Walang masisidlan na ano. Siguro, tawagin natin, walang masisidlan na karayom. Pero ayon kay Jinky, may mga nauna pang naglechon sa Talisay bukod sa kanyang angkan at ni Aling Mila. Diretsyo lang po. Thank you. Ilang sandali lang, narating ko ang unang lechonera ng Talisay. Ma'am, mami niyo po, si Lola na. Opo. Opo. Dating tubuhan ng mga praile ang Talisay, naging kuta rin ito ng mga Hapon. At noong dekada 50, sumikat bilang pasyalan ang lugar. Tuwing linggo, naging puntahan ito ng mga taga Cebu para maligo at sa lechon. Naniniwala si Edward, ang kapitan ng barangay poblasyon sa Talisay, si Susana Enhambre ang unang maglelechon sa kanilang lugar. Binigyan pa ng pagkilala ng Talisay City si Susana Enhambre bilang Mother of Industrial Lechon ng syudad. Rito sa Talisay, yung mga babae talaga ang mag-lead ng pamilya nila. Yung famous babaylan sa parts sa Pilipinas na mayroong mga babae nag-lead ng kanilang tribes o kwan. Dito sa Talisay, yan naman. Nakita mo yan, ang mga
puro lechon dito, puros babae yung mga... Oo nga po, napansin ko yung mga pangalan, walang puro lalaki, babae. oh. Pag may lalaking sasabay dyan, walang bumili dyan. Bakit mas masarap ba magluto ang babae? Masarap magtimpla. Kayo po, hi po. Hi, mama. Hanggang ngayon, naglelechon pa rin ang angkan ni Susana. Yung recipe nung lola nyo, si Susana, yun pa rin yung ginagamit ninyo? Yes. Is there anything special about it? Siguro personal touch lang talaga. Sabi ng history daw, yung mga helper niya nag-venture out, kaya nagmarami kami. Lahat yan, mga helper lang yan ng lola daw ng husband ko. Oo. Kaya nag-venture sila. Kaya ngayon, yun ang hanap buhay nila. Ano nafe-feel nyo bilang apo ni Susana na mother of lechon daw? At least I'm proud, pero wala akong mapasahan ng mga anak ko kasi yung mga anak ko pa ibang trabaho ba. Ako, in-law lang ako, pero nasunod ko. Kasi I'm bringing the name of Inhambre, kaya pursigihin ko talaga yan na follow ng mga footsteps nila, basayang hindi ba? Bagong kasal lang ako, my mother-in-law was old, 68 years old, kaya panay ang tulong ko na, panay ang tulong ko. The best mentor, paano pagluluto, the right pig, tinuturuan ko talaga ako niya. Siya naman po, ganun din sa mama niya. Ganyan. So talagang passing tradition. Ang pinagkaiba lang marahil ng orihinal na recipe ni Susana, puro maliliit na native na baboy mula Negros ang nilelechon. Yan, itong bata, ito siguro 3 to 4 months. Yun ang masarap. Ito yung mga kinakain nila. Yan, mga galing man niya sa bukid. Sinubukan na rin daw nila ang paggamit ng makina sa paglelechon, pero bumalik din sa mano-manong kawayan at kahoy. You never considered gumamit ng machine? Meron akong machine noon, pero talagang palpak. Bakit po? Kasi yung pole is mainit yun, di ba? Stainless pole yun. Oo. Tapos yan, i-compare mo yung bamboo pole, mainit na yun, madaling maluto. Siguro makasave ka ng manpower at saka yung kahoy, pero hindi masarap. Mas masarap talaga yung bamboo. Yun ang technique. O yung karne niya parang perfect lang yung pagka-brown. Pero hindi sunog yung balat. Oo. Malutong yan. Sakto-sakto. Hindi siya masyado maalat. Oo. Pero ano? Yun na yun, okay. Oo, malutong. Crunchy na. Gaano katagal po ito tatagal na ganito ka crispy? Hanggang 2 days. Kung nagiging moderno na ang lechoneros ng La Loma, pinili ng mga taga-Talisay na panatilihin ang halos 100 taon na nilang paraan ng paglelechon. Mas marami pa ring palaman ang lechong Talisay. Pero magkaiba man ng paraan ng pagluluto sa iba't ibang bahagi ng bansa, isa lang ang malinaw para sa culinary historian na si Luella Alex. Bago pa man lumapag sila Magellan sa Cebu noong 1521, naglelechon na ang mga katutubong Pilipino. Inasal means something that is roasted whole. Yun. So since there is a word for that, that means we have been doing it for the longest time. So mali po yung paniniwala na pamana to ng mga Espanyol sa atin? Ay, mali. Hindi tatanggap ang Cebuano niyan. Hindi. Kasi pagdating nila, ginagawa na yan ng Cebuano. Or the other areas of the country, be it in the Ilocos region, in Batangas, in Luzon, no? I think that the Spaniards gave it the name. Kasi sa kanila, meron din silang ganun. Pero what they use are small pigs. Cochinillo ang tawag nila. Isa sa mga pinakalumang syudad sa Cebu ang Karkar. Dito, pasa-pasa rin ang pagluluto ng lechon sa mga pamilya. Bago pa man tumilaok ang manok, gising na ang mga lechonero. Alas 4 ng madaling araw, pero gising na yung mga taga dito sa Karkar kasi kailangan na nila magluto ng lechon. Kasi maya-maya lang daw, may mga turista na darating dito at mamimili na. Kaya kailangan na maghanda agad.
Ikatlong henerasyon ng lechonero si Mang Oka. Marami raw kasing alagang baboy ang lolo niya noon, kaya naisipan nilang maglechon. Gira sa hapon, naglilitsyon na po sila pero hindi pa sikat. Pagkain lang. Napunta sa aking ama, hindi pa kilalang lechon. Ngayon nagpunta na sa akin, kilala Kayo na lang ang talagang nagbenta ng lechon. Ano pong pagkaiba ng lechon ng karkar sa ibang lechon? Yun ang luto nila, ma'am. Wala silang asyotes at gamit nila bakal. Pero paano na-discover yun, na ilagay? Yung pasyote, sino ang naka-discover nun? Yung lolo ko. Dito yan, ma'am. Bisag sa tabi-tabi, meron makita mo, tingnan mo, may tabi. Bukod dun sa sa pag-stuff sa kanya sa lechon, para saan pa to? Pwede yan pang pang magsaing ka na mag-isda. Pwede yan, palaman mo. Buong halaman po siya na pwedeng gamitin? O may party lang? Ito lang gamitin natin. Yung ganito lang. Diba, paminsan yung kanin nilalagyan yung pandan, para pandanize, para mabango. Ito naman yung ginagamit nila, pasyotes. Diba, sa lahat lang po ito, isushoot lang. Okay. Saang parte ko po ihulog? Ilagay mo yan. Ito naman po, ay ang halo-halo na. Bombay. Asin, sibuyas, bawang. Bawang at Sino po gumawa nitong timplang to? Ako po, ma'am. Nilagyan din ang lechon ng pineapple juice pampalasa at soft drinks pampalambot ng laman bago ito isara. Mahirap siya. Makapal yung balat. Parang madali lang nung si Kuya yung gumagawa. Mahirap nga to, Kuya. So ngayon nilalagay na nila sa baga yung baboy. Sabi ni Sir, pag ganyan lang kaliit, mga 1 oras luto na yan. Pagkatapos nila katayan tsaka lutuin dito, didiretso na to dun sa Karkar Market para ibebenta na dun sa mga pumupunta dun. Asa nag-plastic ni Dan? Ito na. Sabi ni Mang Oka kanina, nasa 10 daw na ulo ng baboy yung kinakatay nila kada araw. Pero kapag weekends, umaabot ng 30 yun. Lapit na, wala pang 5 minutes yung drive natin papunta dun sa palengke. Kaya yung lechon na bagong luto talagang ang init pa. Ang Karkar Market ang tanging palengke sa Cebu na may espasyo na para lang sa lechon. Dito raw tumitigil ang mga turistang papunta sa timog ng Cebu para bumili ng babauning lechon. They put in a special herb called pasyotes here. But that's really a Mexican herb called epazote. That is added to most Mexican dishes. Oo. Pero makikita mo yan, ang influence ng galleon trade. Buong buo. Anong lasa? Hindi kasing alat ng talisay. Oo, maalat siya. Tapos, ang particular ng Cebu, hindi namin kailangan ng sausawan. Malasa. Malasa na siya. Suka lang kung gusto mo. Suka na may bawang. But wala yung sausawan talaga. Pero nalalasahan nga, may herbal taste siya. Lahat ang rekado niya nalalasahan. And then, most of people who buy lechon here, bumibili, humihingi talaga ng mga Yung palaman po. Kinakain din ba to? Kinakain yan ng mga tao. Pwede rin to kainin. Pwede. Ihalo mo sa meat, yung sibuyas na yan. Yan. Tapos, isang subo. Parang nga naman hindi puro baboy, may kahalong gulay. Pero may isa pa raw na kakaiba sa pagkain ng mga Cebuano ng lechon. Isang part, lagyan ko nito. Tikman mo ha.
padala ng OBS yun. Kung may sarsa ang mga Tagalog, ang mga Cebuano, ginagamit naman ang katas ng mismong lechon. Yan yung tinanggal doon sa tiyan kanina. Yung katas ng lechon. Parang mas parang mere herbal taste kapag meron nun. Kasi kuha niya. Kasi doon na doon nababad ito di ba? And then, pero hindi naman maalat. Hindi naman maalat. Hanggang 1990s, inasal ang tawag sa lechon sa Cebu bago sila maimpluwensyahan ng mga Tagalog at mga dayuhang tumatawag dito ng lechon. Walang sikreto ang orihinal na lechon ng Cebu. Nagbago man ang pangalan, pareho pa rin ng lasa dahil maingat na ipinapasa ang paraan ng pagluluto ng lechon sa bawat angkan. Yung bamboo pole. Sa pamilya ni Susana Enhambre, pinasa ito sa mga babae ng pamilya. Ganito rin sa pamilya ni Mila Garces. Noong unang panahon kasi, babae raw ang makapangyarihan sa komunidad. Gaya na lamang ng sinulat ni Pigafetta kung saan mga babaylan ang humahawak sa baboy. Ang baboy kasi hindi lang pagkain noon, kundi isang paraan para makipag-usap ang mga Diyos sa mga katutubong Pilipino. The same thing described by Pigafetta. Na ang baboy at tinali yan, and then in front of everyone, i-strike ang heart, and then buksan siya. What I saw sa na sure ko ginawa din sa time ni Pigafetta, or hindi niya sulat, hindi niya maintindihan, is binuksan yung pig, kinuha yung liver at binasa nila kung ano mangyayari the whole year. That's very common, even sa Ifugao, sa Cordillera. Ano na pong mangyayari doon sa baboy mismo? Kakainin yan. So sir, this dish is really ours? I would say the preparation, yes. Because if you go to Spain, they have their lechons are cochinilla, are suckling. That's Spanish. But sa atin, it's big. Kailangan ka ng kawayan. And because Spain does not have kawayan, they would not have made lechon that big. Kulang sila sa pinaka-importanting ingredient sa lechon, the kawayan. Because you can't do that with oak or pine. The pine will light up. Ang bamboo is very resilient, does not light up that fast. Marahil hindi natin malalaman ang eksaktong pinagmulan ng lechon. Hanggang ngayon, maraming umaangkin na sila ang unang lechonero. Mananatili itong alamat. Pero walang duda sa halaga ng lechon sa mga Pilipino noong unang panahon bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito marahil ang dahilan kaya hanggang ngayon, importante sa bawat okasyon ang lechon. Not one person can roast a pig, di ba? So it's like a communal effort in the barrios. Everybody's there, magiinuman, maglilinis. I guess the lechon, being part of our tradition and being part of our celebrations, bring people together. That's why I think, because you cannot eat lechon by yourself. A big animal like that that's roasted presupposes that you invited other people to eat with you. Di ba? Oo. Which is very Filipino. Pag may usok na silang makikita, ay may handaan doon. Patunay rito ang sinimulan ni Susana at Mang Tomas. Marami ng lechonero ang umusbong sa mga lugar kung saan nagsasama-sama para magkasiyahan, gaya na lamang ng beach ng Talisay at ng sabungan ng La Loma. Kung tutuusin, isang simpleng putahe ang lechon. Pero para kasi sa mga Pilipino, simbolo ito ng kasiyahan, kasaganahan at bayanihan. Magandang gabi. Mula rito sa Cebu, ako po si Mav Gonzalez. At ito ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel. Sabi ni Mang Oka kanina, nasa 10 daw na ulo ng baboy yung pinakatay nila kada araw. Pero kapag weekends, umaabot ng 30 yun. Lapit lang, wala pang 5 minutes yung drive natin papunta dun sa palengke. Kaya yung lechon na bagong luto talagang ang init pa. Karkar Market ang tanging palengke sa Cebu na may espasyo na para lang sa lechon. Dito raw tumitigil ang mga turistang papunta sa timog ng Cebu para bumili ng babauning lechon. They put in a special herb called pasiotes here. But that's really a Mexican herb called epazote. That is added to most Mexican dishes. Pero makikita mo yan, ang influence ng galleon trade. Ang lasa. Hindi kasing alat ng talisay. Oo, maalat siya. Tapos, ang particular ng Cebu, hindi namin kailangan ng sausawan. Malasa. Malasa na siya. Suka lang kung gusto mo. Suka na may bawang. At wala yung sausawan talaga. Pero nalalasahan na, may herbal taste siya. Ganat na rekado niya, nalalasahan. And then, most of people who buy lechon here, yung bumibili, humihingi talaga ng mga, Yung palaman po. Kinakain din ba to? Kinakain niya ng mga tao. Pwede rin ito kainin. Pwede. Ihalo mo sa meat, sibuyas na yan. Yan. Tapos, isang subo. Parang hindi puro baboy, may kahalong gulay. Pero may isa pa raw na kakaiba sa pagkain ng mga Cebuano ng lechon. Isang part, lagyan ko nito. Tikman mo ha.